Palang araw mga kapams, pinuntan pa namin ulit si Tatay Jimmy. Pinuntan pa namin dito sa iniistihan niya. Ito po siya, natutulog. Ang oras po ngayon is mag-ano na po, mag-alas 12 ng tanghali. Gayon po to siya sa pangalakal at nagpahinga. Bumalik dito sa tanghali na, pero hindi po siya makakapagbenta ng kalakal niya. Ito po yung kalakal niya. Bukas ng umaga na po niya ibebenta to para may pang-almusal siya. Ito sigurado po hindi pa nagtatanghalian to. Nag-almusal lang to sa tininda niyang ano niya, mga kalakal niya kahapon. Tuwing umaga sila nagbebenta para may pang-almusal. Tapos maghapon mga kalakal. Wala nang kain. Tutulog po, kawawa po. Gisingin po natin. Bye. No. Kumain ka na? Kumain ka na? Kumain ka tanghalian? Doon ka rin kumain sa kinain mo dati? Ha? Paano? Kumain, kulang pera. Tira-tira? Tira-tangkaso ka? Tira-tangkaso pala si tatay. Mainit po kayo ngayon? Hindi masyado. Tara, po kayo, kain tayo, tapos kain na po yung Kumain na raw siya. Ano pong kinain nyo? Kanin ulam? Pero hindi siya nakainom ng gamot. Nakain ko lang. Wala nang pera pambili gamot. Tira-tangkaso lang siya. Sige po, wala pong problema tayo. Bilan namin kayo ng gamot. Ano pong gamot gusto kailangan nyo? Bye, Jessie. Digestic, tsaka alaksan. alaksan. Sige po. Bioflu. Kinilig. Bioflu, alaksan, digestic, pitalan natin. Hindi ko kayo nilalamig ngayon? Hindi na. Okay po. So, hindi kayo nakapag-likod, ikot ngayong araw? Nag-ikot pa rin po kayo. So, bilang muna namin kay Kapot Type. Babalik kami ha? Sige po, pahinga po muna kayo. Yung problema ko yung bitlog ko. Bakit? Yung malaki. Alin po? Los-los. Ano kang kanyang gamot yan? Dati nyo na ho bang sakit yan? Bumalik ulit. Dapat nakataas lagi yung paan nyo kung gano'n. Ano yung gamot mo? Sige, magtanong tayo. Tanong din tayo. Sakit. Masakit talaga yung ano. Sige po tayo, magtatanong ho kami sa farm. Tama na yung pharmacy tayo, babalik kami. Mga kapams, nakita natin sa Tatay Jimmy, may trangkaso pala. Wawa naman. Grabe namang mga pinagdadaan yung Tatay Jimmy ngayon. Sabi na natin ng gamot muna. Yung gamot kailangan niya, Biogesic, Alaksan, tsaka ano yan? Bioflu. Ang problema pa po nito, may iniinda siya ngayon. May ano na siya, lus-lus. Ano kaya ito, tatanong din po natin kung magawa doon. Ayan po, nakapila po tayo ng gamot ni tatay. Saka mga ibang kailangan niya. Binahan po natin ng ano mga kapaks. Vicks, saka tubig. Grabe naman, nagkasakit pa. Hindi lang basta sakit, may malang sakit pa po si tatay. Buka muna tayo, kaya mo? Ano yung ulam mo? Manggo? Mga tira-tira nga raw kinain niya yung mga tira-tira na mga kumain. Oh! Tay, may ano dyan ha? May tubig ka rin. Tubig ko pala. Ang panggot yan pala yung sumakit. Yung Biogesic tsaka Alaksan, huwag mong pagsabayin inumin ha? Unahin niyo po yung panglakhan. Biogesic po yan. Kahit walang laman ng tiyan, every 4 hours, inom kayo. Kada 4 na oras po pwede uminom niya na, hindi Inom na po kayo lagi-lagi. isa. Kahit mga alas 2, pwede inom yung Alaksan. Basta every 6 hours lang siya, hindi siya pwede pagsunurin. Tsaka hindi sila pwede pagsabayin. Ha? At maya-maya, mga 1 oras may lumipas, pwede uminom Anong yung oras na Alaksan. yun, Tay? O mga alas 2 nyo po inumin to, Alaksan. Nailagay nyo po rito yung Biogesic. Yan.
Tapos ito tayo, pwede nyo lagay sa ilong nyo, sa ulo. Mix po ito. Ayan tayo, sige. Gamitin nyo na po at kanina pa kayo walang ginagamit. Sa ilong, sa ulo. Sa inyo po yan tayo, ha? Sabi nyo. Gamitin nyo. Ito po lahat ng mga gamot nyo tayo. Gusto po kayo ngayon? Sigurado po paano nyo lang makinalik. Ay niyo po ito? Ay wala po. Wala po. Kailangan po nating magpa-check up kung ganun. Kailangan nyo pong pumunta muna sa pa-check upan para sila yung magbibigay ng reseta. Sakit sa tala, ganun. Pacheck ko po sa tala. Wala daw pong wala daw pong nagbibigay ng gamot pag wala pong reseta. So, kailangan po may reseta po tayo kapag bumili nun. Hindi po ba kayo nakapag-reseta dati? Yung noon po? Saan kayo nagpapacheck up noon? Sa Francisco. Center po? O yun, sige po. Pagka po, pa-check up po tayo dun sa center tayo, ha? Para makakuha ng reseta. Ayun po. Malaki. Opo. Opo. Hindi ako nagpagamot eh. May pangalan ko doon. Opo, tama po. Balikan lang po natin dapat may record kayo. Matagal na po ba yan? Ilang taon na po? Ngayon niya ako, nag-round taon na. 2 taon. Ulat nga ako eh. Ilang araw na po sumasakit? 4 na araw na. 4 araw na ba? Kaya ko na kayo, kampat ako, higa ako. Kaya mo na. Sige tay, kung masakit ngayon, higa kayo, okay lang. Okay lang kami tayo. Sige tay, higa lang kayo. Ano nararamdaman mo tayo? Ano nararamdaman mo? Nahilo ka o ano? Hindi, wala na. Kahapon talaga, grabe. Mas malala kahapon? Wala ka na pang-gamot. Wala na ako. Kahapon ako. Mga kamams, ang laki na ng pilit ni Tatay Jimmy. Mapayat na ako. Hindi tulad nung Nakita tayo. opo. Kakain. Mas mapasma na. Hindi na nakakain ng maayos. Ayos. Pagpasyado. Hindi makatulog na maayos. Hindi makain na maayos. Pag matulog ka naman, ang mga gamit ko, nanakawin na naman. Yan, sako. Mga damit ko yan. Ito po yung mga gamit niya Tatay Jimmy, mga kapuso, yung mga damit na, andyan na rin. Yan po ang isa sa reason bakit hindi siya makatulog na maayos. Ano po, kasi pag natulog siya ng napahimbing, yung mga gamit niya maaaring mawala. Nanakawin. Nanakawin, ang dami pong mga rito. Makalat-kalat sa gabi. Mga batang hamog, mga adik-adik. Yung mga batang hamog, yung mga ano. Makulit sila. Wala ko itong droga eh. Pang rugby. Minsan paglalaruan lang din mga gamit mo, ganun. Walang magawa. Ang bungus lang, ikalat-kalat, tapos saan. Binubuhos. Yung damit eh, pambuhos lang daw. Ibuhos lang nilang laman, tapos iwanan naman. Yung project ko maliit, kinuha. Damit ko, kalat na eh. Grabe naman. Short ko, bagong ba? Yung mga kabataan na makukulit kasi yan minsan. Kahit hindi pag nanakaw yung sadya eh, yung ano, mapangungulit lang, may kakalat yung mga gamit mo, yung ano. Yun po, kaya di po siya makatulog din na maayos. Yun nga po itong pwesto niya rito. Daanan po ito ng mga tao, mga kapams. Daming tao rito. Pero paggabi naman tayo, marami naman ka naman mga kasama na natulog dito. Dalawa kami. May kasama ka rin. Pero siyempre, wala rin magawa pagka may mga batang hamog. Kaya nga, hindi na nakawal eh. Pati siya, ninanakawan. Pera. Pera. 400.
Kailan lang? Hindi yung nakaraan. Market. Grabe lang po sa mga ganitong mga kabataan na Yung bulsa, binablik. blinig yung bulsa niya. Yung sira. Pag-isip, wala na. Isipin niyo po mga kapis, mga ganitong mga kababayan natin kung sino pa yung nasa dito na nga lang nakatira, no? Hirap na hirap kumita ng pera, nanakawan pa sila. Kaya di sila pwede matulog ng mahinding. Wala eh. Wala na. Palengke po kasi ito mga kapams, itong lugar na to. Kaya ang daming mga kabataan dito na yung mga batang hakamog, kung tawagin. Yung mga nag-rugby boys. Upo pa rin yan. Kasi wala na daw. Pag magkabit, ba't yung araw? Mga bata pa. Mga kabataan ganyan, no? Masyado. Pulit na, pulit. Hirap po ng ganito mga kapams na wala tayong magawa. Masakit sa damdamin yung makita ka ng tulad ni Tatay Jimmy na gustong gusto mong tumulong pero wala kang magawa. Napakahirap po. Napakasakit sa kalooban na wala kang maitulong, wala kang makatulong ka man, konti-konti lang. Yung kakayahan mo lang talaga rin na makatulong, yun lang. Pero yung kailangan talaga nila, hindi natin maibigay. At alam naman po natin yung kailangan talaga nila. Tulad dito ngayon, may sakit po sa Tatay Jimmy, tinatrangkaso. Aside from that, bumalik daw po yung dating sakit niya, may lus-lus po siya. At di siya makakilos na maayos, masakit. Kaya daw po yung kalakal niya, ano yan? Tay, mamaya pagka bawa, kailangan nyo na magkapunan. Kumain muna kayo ng kanin bago minom ng gamot din, ha? Mag-inom ng gamot ng walang lamutan. At yung oras po, importante po yun. Mamaya bago maghapunan. Huwag kang inom ng gamot na walang laman ang tiyan. Pero na yung biogesic, walang problema ng biogesic. Basta 4 na oras ha, huwag mong pagsunurin. Malagay alas 12. Mamaya na alas 4, pwede ulit kami ng biogesic. Kahit walang laman ang tiyan kasi biogesic. Ito nga pala tayo, ano ko kayo, pang kain-kain mo muna. Para may pangkain ka ha. Hindi na tayo, yan lang din. Siguro medyo maubos yan kahit mga ilang araw din ang pagkain mo yan. Mga, ano. Tapos tayo kung pahinga muna kayo, huwag muna kayo sana mag-ikot. Ito naman, iniwanan namin kayo ng pangkain nyo. Magpahinga kayo. Pahinga. Oo, buba po, mga katol. Pahinga ka muna tayo ha, huwag muna maganos. Tapos tayo para makakuha tayo ng gamot para dun sa isang sakit nyo, pa-check up po tayo. Paano tayo, tuloy na muna kami. Kaya ingat kayo. Natandaan mo kami rito. Ano po? Dito na kami tayo, paikot-ikot na naman kayo. Alam na namin kung nasan ka. Tulad ngayon, naisip namin dumaan po rito mga kapams kasi naalala namin sa Tatay Jimmy. Yun, tempo, andito siya at may trangkaso. Paano ba tayo? Lagyan mo namin. Ingat ko kayo ha. Huwag ka muna mag-ikot ngayon ha. Kaya ka muna. God bless tayo. Bye-bye po. Hindi pa, bakit po? Tapos naman. God bless po. Grabe pong sitwasyon ng mga kabayan natin. Sabi ko nga, di bali nang walang pera, wag lang may sakit eh. Pero si Tatay Jimmy po, grabe, doble. Walang pera, walang bahay, may trangkaso, at may malalapang sakit. Yung kailangan ipa-check up. Ayun po, mga ka-fams, humingi po kami at nakikisuyo sa inyo. Pag-pray po natin si Tatay Jimmy, naggumaling na po at magkaroon po ng na rin po maayos na matitirahan dahil kawawa po talaga si Tatay. Hindi naman po talaga siya nasanay dito eh. Dahil talagang may bahay po siya noon. Nakikitira siya sa pamangkin niya dati. Nagkaroon lang po ng hindi pagkakaunawaan sa kamag-anak kaya po nandito po siya sa daan. At ngayon nagsasuffer po yung kanyang katawan. Pag-pray po natin na gumaling na po si Tatay. Ang laki na pinayat niya yung Tatay Jimmy.
Ang payat na po niya mga kapams. Ayun po. Mga kapams, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin. Spread love araw-araw, good vibes araw-araw pa rin po. Dito lang po yan sa LB Vlogs Family. Bye-bye po. Bye God bless po. us all. God bless.